Ang bongga na ng noodles sila, be, kasi, alam mo na pangalan? Lucky Men. Hindi ako nagbibiro, be. So ito guys, meron tayong binila dito ang tostado nila. Ito yung sayote nila dito, oh. Oh, pero parang masala akong mauuhaw dito dahil mukha siyang matamis sa daming nilagay na kondensada. Quanto? 10 quetzal. 10. Yes. So ito guys, yung tawag ng chayote daw, sabi niya. Tikman natin. Sobrang lamig pa. Sobrang lamig pa ang pagkain ko, oh my God. Mucho frio. The pollo, mucho frio. Hola. Hola. Hi there, it's Regis Gadi and welcome back to my channel. So for today, it's another day and it's a very good day here in the old town of Antigua, dito sa Guatemala. For today's video, samahan nyo na naman ako sa aking panibagong adventure para tikman ang kanilang iba't ibang pagkain dito. Ngayon guys, tanghali na, so samahan nyo ako magtanghalian at i-explore pa natin tong town nila. Oo, dahil supposedly dapat ngayon yung volcano tour ko, kaso mali meron akong gustong gawin pero hindi raw siya available lang hapon. So, kinancel ko yung book ko, non-refundable. Tapos, nag-rebook uli ako for tomorrow. So, anyway, for today, ikutin na lang natin ito kanilang town. Tikman natin ang kanilang pagkain. Kaya naman kung ready na kayo, paki-like, paki-share. At syempre, kung hindi ka pa nagsusubscribe, nabubulol ako. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel dahil nag-upload ako ng mga bonggang travel vlogs sa iba't ibang sulok ng mundo. Oh, gusto mo yon? O, diba? Paki-follow ako, make sure i-follow mo ako. At syempre, comment down below kung meron ka pang gustong ipatikim sa akin na hindi ko pa natatry dito, sa Guatemala. Hindi yung mga tao na dumadaan, ha? Hindi yung mga kapwa natin turista. Yung pagkain lang, guys. Let's keep it. Parental guidance are rated PG. Okay, rated PG. So, kung ready na kayo, ready na ako, let's go. Woo! Hola, no gracias. Olive. Gracias. O, diba? Ayan guys, ang mga style nila dito sa mga tourist, sabihin nila, oh free, pero hindi yung free syempre, alam naman natin yun. Ano lang nila yun, sabihin nila $1, pero hindi $1 din yan. Char-char lang yun. Yung ibang turist ang nakasama ko actually, pupunta lang sila dito for a day trip. Pero sa akin, kasi marami naman pwedeng gawin dito. Siguro max 2 or 3 days, max na yun Para una, maikutin mo tong town, hanapin mo yung mga ruins, mag-hike ka sa bundok, sa bulkan. Tapos, itong plaza, yung mga pagkain dito, yung market, wala siyang masyadong, pwede ka rin pumarty din. Ayan, mga 3 days, sapat na. Pag nagpunta ka dito sa Antigua. Yehey! I heart you, Antigua! Hindi ko alam anong translation sa Spanish, pero sobrang ganda lang bilang lugar. Look at the mountain. Look at the volcano. Volcano ba yan? Or mountain? Sobrang ganda na. Papalibutan tayo dito ng mga bundok. Sobrang ganda, At ito naman, yung Santa Catalina Arch. Napakasikat nito, iconic to pagdating dito sa Antigua. Dahil nung unang panahon, ginagamit ito ng mga madre bilang tanda sa pag-aasikaso sa relihiyon at maiwasan ang pakipag-ugnayan sa publiko. Dito tayo ngayon guys sa ruins
ng Antigua. Dahil sabi ko nga, kung napanood nyo sa nakarang video, ang Antigua is yung lumang capital be ng Guatemala. At hindi lang basta ng Guatemala be, nung colonial era, ito ang capital ng Central America. At makikita nyo dito talaga be yung ganda ng architecture nila, like very Spanish talaga. Kahit na wala na siya dahil nung 1773 nagkaroon ng lindol, o 18th century nagkaroon ng lindol, gumuho ang maraming paglindol yung nangyari. So ang ginawa nila, inilipat nila yung capital from Antigua to Guatemala City. So itong simbahan ng La Merced, kahit medyo giba na, meron pa rin makikitang detalye ng kung ano yung style nila before, na sobrang ganda lang. Diba, yung ganyan siya. Tapos nakapalibutan kami ng kabundukan. Ito guys yung kampana nila, oh. Wow. Nandito tayo ngayon guys sa bubong ng simbahan ng La Merced. Look at the view. Wow. Sobrang gandang pagmasdan din ng bundok or bulkan. Hindi ko alam ano yan. Ganda, grabe. Aki? Ah, granizada. Yeah. Allá. Ah, okay. Gracias. So guys, tara bili muna tayo dito guys. Hola. Hola. Dame fresa con queso. Fresa con queso, hay que Sí. Ayan guys, so bibili muna tayo dito guys ng kanilang shaved ice. Ayan yung kanilang smoothies dito. The local smoothies. Ito yung kanilang yellow. Alam mo yun, dahil mainit yung panahon dito, kailangan din namin ng parang halo-halo. So meron din sila dito parang halo-halo, or more on parang shake. Tira natin paano nila i-prepare. Tenemos el jarabe de See? queso con crema, pero él ya se descompuso, entonces Okay. no puedo darle esto. Así. Busque otro sabor. ¿Qué otro sabor le doy? Fresa, colada. Colada. Vale, fresa colada. As if nagkaintindihan kami sa sinabi niya. Basta meron siyang pinapili sa akin, pumili ako guys. Este sí está excelente. Leche condensada. See. ¿Fruta, fresa o Fresa. fresa? So, hindi sa lagay niya. Yung nagliliparang guys, matutubi lang naman yan. Huwag kayo magalit sa tutubi. At papatungan niya guys ng panibagong layer ng yellow. Diba? Bongga. Lleva crema batida esta.
quieres crema batida? Si. Shala. Merong whipped cream. Wow. ¿Cuánto es? Son 15, pero falta todavía. 15. Ano pa may lalagay nila dyan? Gracias. So ayan guys, meron tayo ditong ano pangalan nito? Nakalimutan ko. Oo, basta yon, tikman na natin. Pinanood na naman ako ng mga tao dito. Dali. Ay, tara, tikman natin itong binili ko. Dito tayo sa may fountain malapit. So ito na guys, tikman na natin itong ating binili dito na pamatid uhaw. So ito na guys yung binili ko na pamatid uhaw. Pero parang masala akong mauuhaw dito dahil mukha siyang matamis sa daming nilagay na kondensada. In fairness, walang halo just parang halo-halo inalasahan ko sa kanya. Ang sarap ng whipped cream. Yung yellow nila masarap din. At saka yung strawberry sa ilalim. Kasi may mga strawberry. Diba? La presa, la presa. Buti na lang salamat kila Liza Soberano. Alam ko na yung la presa. I mean, ang presa ay strawberry. Woo! Pero nakahalaga to ng 15 quetzal. At least nakatulong tayo sa local. Hindi naman puro Starbucks. Oh, kaya magalit. I can't wait na matunaw to. Yung mga lalaki duman sa akin, nag-hi sila sa akin. Ko, hi. Now, maghanap na talaga tayo ng kakaining maayos. Sumama tayo sa kanila. Char. So ito ba, dito na ako sa loob ng isang restaurant para tumikim ng local food nila dito. And ang pagkakalam ko, marami silang local food naman dito. Pero ito na lang yung titikman ko, yung una sa listahan. Kasi ito rin yung unang nakita ko sa mga videos about sa food dito. So, ang pangalan is Pepian de Pollo. Or siguro yung Tres Carnes. Meron yung mahal nga lang, 700. Sa pera natin ba, 700 pesos. Mahal. Well, anyway, sige na, umorder na tayo. Medyo mahal yung mga pagkain nila dito, be. Parang lahat minimum ng 700, sa pera natin, 700 pesos up. Hola. Pepian mixto de Tres Carnes. Nothing. Thank you. Ayan. So, naka-order na ako, guys. So, meron din sila ditong menu ng empanada. So, empanada nila tag 20, mga 30 rin. Actually, 20 to 30. So, ayun na muna. Tignan natin kung magusto natin yung pagkain nila. So, ito na guys yung ating in-order na Pepian Tres Carnes. So, meron siyang tomato sauce, meron siyang nuts, meron siyang peppers, chili, and ayan, siniserve nito with the taco, with parang chayote ang tawag nila dito, parang sayote rin ata. Tapos merong carrots, meron tayong rice, tsaka meron tayo ditong, hindi ko alam ano to, parang suman siya na nakabalot sa dahon ng mais. So tara, kain tayo guys. Picturean ko. Yung itsura niya guys, para siyang afritada, kasi chicken. Ay, wala silang tinidor, no? Go. Medyo malayo siya sa na-expect kong lasa. Kasi medyo maalat pala siya. So, come on, let's eat it with the taco. Okay.
Medyo maalat siya, tsaka pait-pait. Tara, kain tayo guys. Sino ba nagpausok sa kumain ng takot tapos gitna kaya kinakain Francis? Yun yung gilid. Mandiyan lagi na potato. Kumbaga yung pagkain nila parang kaldereta. Siguro ang fritada siya, deconstructed lang. Kasi dito yung patatas, dito yung carrots. Lagyan natin na ito guys. Lagyan natin yung style nila ha. Lagyan natin ng kanin. Ayan. Ayan. Lagyan din natin na ito. Tara. Let's go. Meron siyang element na medyo matabang. Nahaluin mo yung, habulin mo yung lasa. Or hindi ko lang sure kung nasanay lang tayo sa Filipino food na ayun yung naging standard ko. So medyo matabang ito para sa Filipino food. Isa naman natin ito kanila parang sumande. So ito yung itsura niya, oh. Kaya masarap yung suman, ah. Ang nakakatuwa dito, dahil tres carne to, meron siyang chicken, may pork, may beef. Sige. Gusto naman ngayon yung same sex, eh. Ito na, oh. Sobrang lamig pa. Sobrang lamig pa ang pagkain ko, oh my God. Mucho frío. The pollo, mucho frío. Frío. Nagulat ako ba? Mucho frío. ¿Está frío? Sí, sí. Perdón, sí. Sige. Nagulat ako, guys. Sabi ko, parang bago hango sa freezer. Kaya pala ang tigas, hindi ko mahiwa-hiwa. Dessert agad tayo, guys. Usually, hindi ako pala reklamo, guys. Pero dahil medyo mahal siya, parang microwave nyo naman ang maayos. Diba? So, ayun guys, binalik na nila, guys. And mas, ngayon mainit na daw. Thank you so much. Paray, sorry yung waiter. Sabi ko, it's okay. Initin mo lang naman, B. Hindi man ako mapili talaga. Basta mainit na yung pagkain ko.
Tsaka ako guys, masaya ako sa pagkain kasi marunong ako magluto. So, hindi na pala marunong magluto. Masarap ako magluto. Sana hindi ito, dinumihan or what. Yun yung sayote nila dito, oh. Sobrang matubig. Yung bagay yung sayote nila dito, parang, watermelon. Unless binabad nila sa tubig yan. Yung lasa kasi ito, yung, pa nagluto ko tinola, tapos naging mapakla dahil sa dahon ng palaya. Medyo ganun na eh. Kaya masarap yung carrots. Patatas. Yan yung kanilang Ayan guys, ubos natin yung pagkain. Overall rating from 1 to 10, mga 5. Mapait siya, di ba? Or mapakla, parang ganyan. Buti na meron akong baon ng dessert. At ngayon, be, palubog na ang araw. Nakapagpahinga na ako, bumaba na yung kinain ko, at ready na naman ako kumain. Ready na ba kayo? So tara, pero ako ditong nakikita sa likod ko na street food. Tara, tikman natin. Okay. Ayan guys, oh. Meron sila dito. Hola. ¿Puedo tener eso? ¿Esto? Yes, ¿Cómo se llama? es chilacayote. Chilacayote. Es uno. Dame uno. ¿Cuánto es? 10 quetzales. ¿Cuánto? 10 quetzales. 10. 10. Yote. Wait. Yan sa kan po. Aquí. Gracias. Vaya. No, gracias. So ito guys, yung tawag ng chayote daw, sabi niya. Tikman natin. Wow. Ang sarap. Yung itsura niya, mukha siyang kalabasa. Pero hindi siya kalabasa. Hindi ko alam kung ano siya. Doon masarap siya, matamis. Crunchy. Siguro it reminds me of minatamis na kamote, parang kamote Q. Ganun yung texture niya. In fairness, Guatemala, napakain ako ng mga prutas sa kahapon, bananas. Ngayon, ito naman. Hindi kaya lalo ito nakakabag. Sarap. Sobrang tamis nga lang din. Shout out sa sugar level ko. So guys, meron ako nakita pagkain dito. Tara, subukan natin to. Hola, dame, Queso de chicharrón. Chicharrón. Mija, ¿cómo está? Chocolate, repollo, salsa. Ella aprendió a hablar igual que el tío mañana. Bueno. Iba a hablar igual que el tío mañana.
So ito guys, meron tayong binili ditong tostado nila. Hindi ko alam ano tawag, pero ay tikman natin. I think parang tinikman ko siya kahapon, parang ganoon din siya. So ito siya guys, tikman natin. ¿Cuánto es? Yes. Mucho calor. Me gusto. Muy bueno. Sí. 20 le tengo, señorita. ¿Vas a querer picante? ¿Picante? Poco, sí, eso. Mira cómo se decía picante en Chile. Gracias, amiga. Ahí está. Mi amigo, China, Japón. ¿Dónde de las Filipinas? Oh. Filipino. Filipino. Oh, wow. Segundo. Mucho gusto. Guatecito. Gracias. Shopping. Bye bye, payaso. No, papi. Ya lo veo por payasa y hoy sí se ganó su beso. A ver, en el beso. Bye bye. Adiós, mucho gusto. Solo repollo y salsa. Parang hindi ko naman nalasahan ba yung chicharon dito, be. ¿Cómo se llama? Pupusa. Pupusa. So ito guys, is pupusa pala ang tawag. Ito na ginagawa, oh. Ito yung dough, tapos minamasa niya hanggang sa ma-flat, tapos ipiprito niya dito. Ayan. El pan con pollo, salsa dulce, salsa natural. In fairness ba kay ate, matibay yung kamay niya dahil ang init niyan guys. Review sa pagkain, siya lumaka pa yung dough. Flavor-wise, meron siya konti lasang chicharon. Yung pagkain niya dito guys, medyo matatabang talaga. Ayun yung... at least for this kind of street foods, medyo matatabang talaga. It's worth trying naman. Actually, habulin mo yung lasa niya eh. Ayan guys, nandito na ako sa palengke nila at sinusuyod ko talaga para matikman yung mga pagkain. Pero itong nakita niyo yung pagkain na to, parang pareho lang siya sa kanina. So, hindi ko na siya titignan. Hindi ko na siya titikman. So, maghanap lang tayo ng pagkain. Tara. Hola. 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 Babay na tayo sa kanila. In fairness naman sila, natutuwa sila pag nag-a-adlib ako. So, ilaban lang natin ito ating pag-iikot. Very palengke na naman yung palengke nila dito, guys. So, ayan. At in fairness talaga, alam mo yung, I feel safe naman dito, guys. Basta hindi man ako lumalabas din ng gabi, ayan. Pero yung pakipaghalubilo ba sa mga tao, hindi ganoon kahirap. Parang mababait yung mga tao, in fairness. Siyempre, kung ikukumpara natin yung experience natin doon sa Mexico tapos dito, di ba? Parang dito, mas okay dito, wala sa aking humarang-harang, alam mo yun? Parang good vibes lang. Hola. Sí. Bien. Gracias. Bueno, hasta. Char-char, alam naman nagkakaintindihan kami ni Lolo. Kasi meron dito yung pagkain dito, hindi ko alam kung kakain ako or ceviche. So feeling ko hindi na. So try natin labas na ng palengke. Kasi papanggap na tayo dito guys. Di ba kung kanina hindi ako natatakot? Medyo natatakot na ako dahil wala na akong pupuntahan. Let's go. Ayun. Woo! Ewan ko na kung hindi pa fresh yung manok nila dito. Tumitilaok pa guys. Katuwa naman sila dito guys, mababait. Wow. Kahit sa mga spices nila guys, oh. In fairness alam mo naman, syempre hindi ako taga dito guys, so may onting kaba.
Pero nakakatuwa kasi mabait sila. Alam mo yun, niningitian nila ako. Yung walang nagagalit, walang naiirita. Alam mo yun, tamang good vibes lang talaga sila. Actually, kahapon, meron ako chance pumasok dito pero hindi ko to pinasok. Kasi medyo masama yung weather, maulan-ulan. Tapos, medyo kabado ko. Oo. So ngayon medyo matapang na ako. Ayun. Oba! School kami. And ang totoo guys, naliligaw na talaga ako. Hindi ko na alam saan palabas. Basta, keep going, Francis. Diretso na tayo. Hindi pa rin ako nakakalabas, guys. So, ito nakalabas na ako, guys. Sana ito na yung labas na yun. Ayay! Hindi ko alam saan ako lumabas. Okay. I think, okay, alam ko na saan ako. Nakakaloka. Magde-dessert muna ako dito, guys. Teka nga, aalis na ako dito sa palengke. Babalik na ako dun sa Old Town. Doon na lang ako hahanap ng chichichain ko. See ya. So ayun guys, nakalabas na ako ng palengke. And for our dinner, dahil alas 6 na pasado, bibili na ako ng chicken dito. Kainin ko na lang yan doon sa pantry ng tinutuloy akong hostel. So tara, let's go. Hola. 2 piezas. Picante. Sí. Picante. So, dito na ako ngayon guys sa na-stay ako hostel. Bumili muna ako ng mga pagkain ko for our dinner tonight. So, meron ako ditong noodles nila. Ang bongga na ng noodles nila, be, kasi, alam mo na pangalan? Lucky Men. Hindi ako nabibiro, be. Yung talaga yung pangalan niya. Ayan o. Lucky Men. Tapos meron din ako ditong chicken. So, parang dinamihan ko na ba yung pagkain ko dito. Kala mo naman magugutom talaga ako. Di actually, kung may matira kasi ako, ayun yung magiging breakfast ko bukas. Kailangan mindset ba? Mindset. Oo, meron silang fries. Merong ensalada. Humingi ako ng maraming ketchup kasi mahilig ako sa ketchup, guys. Lihi ako dito sa mga tao sa paligid ko kasi kung napansin nyo, di ba? Bigla lang ako dito nag-shoot. Ganyan, dead ma ako sa kanila ngayon, Bek. Gano'n. Tapos meron ako dito Gatorade. Meron akong tinapay. At saka parang mojito. Kasi para makatulong ako na maaga dahil maaga ako gigising eh. Last time, bumili ako dito sa 7-Eleven nila. Isipin mo ha, para sa sardinas, isang ganitong tinapay, isang ganitong noodles, tapos tubig. Sa pera natin guys, 350 pesos na agad yun. Nagulat ako, ang mahal. Actually, doon ko na-realize na mas mahal talaga dito kaysa sa Pilipinas. Pero anyway, tara, tikman natin yung mapagkain nila. Simulan natin sa itong Lucky Men. Hayaan mo muna siya dyan.
So far, maganda yung impression sa akin ng bansa nila. Parang malinis. Dito pa lang sa hotel na to. Sa hostel na to. Malinis talaga. Kusina, malinis. Kwarto, malinis. Yung alam mo yung parang, yung bahay natin sa probinsya na malinis. Yung, hindi ko alam kung na-experience nyo yun, no? O yung bahay, di ba kung malinis ba? Yung gano'n na parang, pag ikaw yung cleaners, nung elementary ka na, sobrang kintab ng sahig. Gano'n dito, guys. Wala natin chicken. Kasi spicy daw to eh. Para sa chicken nila, kasi liit na lang din siya ng mga manok sa atin, actually. Pero flavorful talaga siya. Yan yung brand niya, oh. Pollo Granero. In fairness, malasa talaga siya. Parang medyo pere-pere yung flavor niya. Gusto ko na yung Lucky Men. So, para sa Lucky Men nila, di ba? Ito may itsura. Pak. Baka matapon. Masarap yung Lucky Men nila dito, guys. Nakakatawa lang yung pangalan. Bakit men? At bakit Lucky? Para sa isang professional noodle eater tulad ko. Noodle eater professional. Masarap yung Lucky talaga nila dito. Lucky Men nila dito. At saka yung mga mais, mga carrots, mga green peas nila. Hindi siya yung parang matigas lang. Masarap siya. So far, sa mga Latin countries na na-travel ko, ito yung favorite ko yung ang bait ng tao sobra. Sobrang hindi ko na-expect. Wala kasi expectation, hindi naman ito kasama sa plano ko talaga. So, pagdating ko dito, alam mo yung takot-takot pa ako sa airport, di ba? Pero, after lang nun, okay naman na. Para busog agad ako. Alam mo yung takaw tingin, adar ko nakita, mayroong fries, salada, tinapay, chicken, noodles. Nabusog agad ako, nakita ko lang siya, parang practice may kinain ka pa kasi kanina. Hindi pa bumababa yung kinain mo. Pero ito ba yung travel hack kung gusto nyo makatipid pag travel kayo. Minsan nakakatipid yung street food talaga or yung mga ganito. Kasi for example, para sa ito lang, nasa 36. Nasa kulang, hindi ko bobox sa matbe. So, kulang 250 pa din. Ang mahal pa rin, di ba? So, dahil mahal dito, huwag na punta dito sa Japan na. So, ayun, sana nag-enjoy kayo sa video natin today. Kung nag-enjoy kayo, please let me know. Comment down below. At syempre, i-share nyo naman itong mga videos ko sa mga kaibigan, family ninyo. Or mas sa kaaway ninyo, sabihin mo, Beo, kamukha mo na siya. Ganon. Hindi ko alam kung compliment yun or pangasa. Pero sige, Be. Yung susunod na video, Be. After nito, baka magpahinga na ako. Hindi natin sure. May bar lang nakatabi. Hindi, wala. Joke lang. 6 AM kailangan kong bumangon. Okay, kailangan ready na ako. So, 5 pa lang gising na ako. Okay, manonood pa ako ng Emily in Paris. Okay? Bye-bye, guys. Bye-bye.